1 Corinthians chapter 15 verse 33 to 34, ito ang pamagat ng mensahe natin. Avoid bad company. 1 Corinthians chapter 15 verse 33 to 34, do not be misled. Bad company corrupts good character. Come back to your senses as you ought and stop sinning, for there are some who are ignorant of God. I say this to your shame. Tingnan nyo sa Tagalog. Huwag kayong panuloko. Ang masasamang kasama ay nakasisira ng mabuting pagkatao. Okay? Magpakatino kayo at talikuran ng pagkakasala. Ang iba sa inyo ay hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Sinong kausap ni Pablo? Hindi tayo. Mga taga-Korinto. Kasi kung tayo, directly tayo kausap niyan, sinasabi ko ito sa inyo upang mapahiya kayo. Parang ang sakit, tama? Pero ang kausap ni Pablo dito ay mga taga-Korinto. Seryoso si Pablo sa mensahe ito at seryoso din tayo sa matututunan natin dito. Ito po. Why Christians should avoid surround themselves with bad company? Bakit nga ba kung kailangan umiwas tayo ho, na palibutan tayo ng mga masasama o ng mga taong hindi ho ayos? Number one reason. Because bad company will mislead them or us. Okay? Because bad company will mislead us. Yan ang sabi ho ng 1 Corinthians chapter 15 verse 33a. Sabi ni Pablo, mga kapatid, umiwas kayo sa masasamang kasama dahil ang masasamang kasama dadalhin niyan kayo sa pagkaligaw. So sabi dito, ano ang target ng mga false teacher? Ang target nila, number one, sabi dito, so false teacher are rampant, laganap yung doktrina. Ano ba ang problema dito sa 1 Corinthians chapter 15? Ang mga Kristiyano dito ay nagtatalo kung talaga bang bubuhayin muli ng Panginoong Hesus ang mga namatay. Sino dito may duda? Pastor, sa simbahan ba natin, sure ba talaga tayo na pag namatay ang isang Kristiyano muli bubuhayin? Sure. At yun ho ang doktrina natin sa simbahan ito. Ang mamamatay na Kristiyano sa simbahan ito, muling bubuhayin ng Diyos. Amen po ba? Pero ho, pinasukan ang Korinto, pinasukan ng mga false teacher at sinabi nila, hindi, pag namatay ang isang tao, pag namatay ang isang mananampalataya, wala na. Isipin nyo, inatake sa kanila yung paniniwalang yun. Ano ang kasunod nun? Ano manghihina sa kanila? Mahihina ang pananampalataya nila to the point, eto po to the point, tatalikod sila sa tamang aral ni Kristo. Sabi ni Pablo, nalimutan na ba ninyo? Kung hindi nabuhay si Jesucristo, hindi rin tayo mabubuhay. Pero dahil nabuhay si Jesucristo, patunay yun na muli tayong bubuhayin kung tayo mamamatay. Pero ano ho ang din dito? Kaya lang pumasok na ho yung mga false teacher at ang problema sa pagpasok nila, marami silang na-impluwensyahan, marami silang napaniwala. Pero ho, si Pablo, nagsumikap si Pablo na kontrahin yung bagay na yon. At ang sabi ni Pablo, kung hindi lang naman bubuhayin ng Panginoong Hesus ang mga namatay na nanampalataya sa Kanya, sabi ni Pablo, advice ni Pablo, uminom na lang tayo, kumain at magliwaliw sa buhay. Parang katulad ng sinabi ni Solomon. Pero hindi ho ganun eh. Alam natin ho na may muling pagkabuhay ang isang namatay na mananampalataya at yun ang gusto natin ho, huwag tayo maligaw. So mga kapatid, bakit kailangan huwag tayo ho mapatangay sa mga tao sa paligid natin na walang Kristo dahil ililigaw nila tayo? Ililigaw nila tayo. Paalala, huwag tayong mapapayag na mamislead tayo ng mga maling tao sa mga maling kasama na nakapaligid sa atin, sa ating mga mission and vision, lalo na sa ating main goal ngayong taong ito. Anong main goal natin? Lumago at mamunga. Yan ho ang ating main goal ngayong taong ito. Pastor, ngayong taong ito, lalago ako at mamumunga. Kaya lang ho, magpapadala ang kaaway ng mga tao ho, sisirain ang ating determinasyon para mapulfill natin ang ating goal. Pangalawang puntos natin. Why Christians should avoid surround themselves with bad company? Because bad company will corrupt them. Dahil ho, ang masamang mga kasama ay makasisira ng maganda nating pag-uugali. Okay? Ayan. Unang sisirain ng mga taong masasama, yung mga taong hindi maganda o yung mga taong maling tao sa buhay natin, ang unang sisirain niyan yung ating karakter, babaguhin nila. Take note, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bago nila lang. Yun ang ating identity. Alam mo ba kahit saan ka magpunta,
Pag alam mong born again ka, napaka-boldness ng iyong sarili. Napaka-boldness mo magsalita kasi born again ka. Subukan mo ang born again, hindi namumuhay ng pagiging born again, hindi yan boldness magsalita. May isa ho akong, lagi kong tinatapat ang balikat, sinasabi ko sa kanya, alam mo, kung bakit ka boldness mag-share, kung bakit ang tapang-tapang mo magsalita, kahit sino yung kaharap mo, sinasabihan mo ng mga bagay na totoo, kasi totoo ka namumuhay. Subukan mo ang isang Kristiyano hindi namumuhay sa tama, magsasalita yan dito sa unahan, pero utal. Bakit po? Hindi namumuhay ayon sa kanyang paniniwala. Inatake ho ng mga false teacher ang kanilang character, ang kanilang good character, ang kanilang great na doctrine, yung right doctrine nila, at inatake ho ng mga false teacher ang kanilang solid na pananampalataya. Kaya ho, si Pablo to the rescue. So itong binabasa natin ho, ay sa panahon natin ngayon, maaaring sa panahon natin ngayon, may mga time na atakihin ang ating pananampalataya ng mga napapanood nyo. Ayan, last na ho ito. Okay? So number 3 ho, bakit ang mga Kristiyano ay hindi kailangan ho palibutan ng mga masasamang mga kasama? Number 3, because bad company will make them ignorant about God. Yan bang kasama mo, lagi yung pinapatotoo na maganda, mabuti ang Diyos? Yan bang kasama mo ay hindi ka dinidiscourage sa Diyos niya? Magandang kasama yan. Paano pag dumating sa time, meron kang nakatabi, meron kang nakasama na puro question sa Diyos? Alam mo kung tunay ang Diyos natin? Alam mo kung tunay ang Diyos mo? Bakit nagkakaganto ang buhay natin? Bakit kung tunay ang Diyos mo, bakit hindi pa rin niya tinutugon ang panalangin natin? Bakit? Pag ganun lagi makakasama mo, hindi siya magandang kasama. Kasi lalagyan kanya ng pagka-ignorante sa Diyos. Naalala nyo sa Biblia, hindi lahat ng prayer natin on the spot tinutugon ng Diyos dahil may mga prayer na may proseso, may mga prayer na sobrang tagal bago nag-manifest, bago nagkaroon ng katugunan. Pero dapat ano ang susi? Huwag kang mag-doubt. Balikan ko lang, ang tinitira nito ho, paulit-ulit, paikot-ikot, walang iba hong ginagawa ho ang mga false teacher dito sa Corinto, kundi ho, atakihin ho ang relasyon. Number 1 ho, dito sa relasyon na inatake dito, relasyon nila sa Diyos. Pangalawa, relasyon nila kay Apostol Pablo. Dahil sa masamang doktrina, dahil sa masamang turo na tinuturo ng mga false teacher, nagkaroon ho ng lamat yung relasyon ni Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. Tandaan, gagawa ng paraan ng diablo upang hindi tayo lumago at hindi tayo mamunga. Sa taong ito, may mission tayo. Sa taong ito, malinaw ang goal, malinaw ang vision and mission ng simbahan, pero gagawa ang diablo ng paraan para hindi natin ma-fulfill, ma-accomplish yung atin hong mission ngayong taong ito. Napakaraming paraan ni Satan para ho tayo ay mahadlangan, lagyan ng barrier. Sa tingin nyo ho, ano ang barrier na meron ka? Hindi mo pa ba sinusuko yung mga bagay na maliliit, pero ho, at hindi ng impact sa iyong buhay? Ito hong avoid bad company ay isang uri ng pagsusuko ng isang tao, pagsusuko ng isang bagay na nakakahadlang, kaya ho tayo hindi makatodo sa Diyos. May mga bagay ka pa bang itinitreasure na parang Diyos-Diyosan? Sa buhay natin, pag tinatawag ka ng Panginoon at gusto mo maglingkod sa Panginoon, isuko mo yung lahat. Si Jesus ba nagtira? Tanong ko lang, nagtira ba si Lord? Nung pumunta siya sa krus, nagtira ba siya? Diba tinodo ni Lord ang lahat? Tinodo ni Lord ang lahat. Para bakit po? Para ma-experience natin yung grasya niya. Kaya tayo ngayon nakakapagsalita ng amen. Nakakasabi tayo, Panginoon, hallelujah. Kasi bakit? Tinodo niya. Tinodo ni Jesus ang lahat. Binigay ng Panginoon lahat. Hindi siya nagtirang kahit katiting na mga bagay na magiging hindrance para hindi niya ma-deliver yung kanyang great purpose. Anong great purpose ng Panginoon? Sabi ko, Lord, ano po ba ang maliit na bagay na pwede ko pang isuko? Meron at meron. Hindi na malaki kasi naisuko mo na yung malaki. Yung maliliit pa ba, hindi mo kaya isuko? Lord, gusto ko magpagamit sa iyo ngayong taong ito. Then isuko mo yung bagay na nagiging hindrance. Hindi mo ba kaya? Balikan mo yung ginawa ni Jesus Christ para matulungan ka na sabihin sa iyo, kinaya ko nga, krus ba yan dala mo? Pag naisip mo, hindi krus yan dala mo, hindi napakaliit ng problema mo. Si Jesus, napakalaki ng problema, pero kinaya. Amen. Pwede ba tayo mag-amen dyan? Ginawa ni Lord ang lahat para sa atin. Okay, gagawa ng kahit anong paraan ng demonyo. Isipin nyo, lahat ng paraan gagawin ng demonyo para hindi tayo mamunga ngayong taong ito. Gagamit siya ng mga taong magkukunwaring mabuti upang iligaw tayo at tuluyang mapalayo sa Diyos. Gagamit siya hindi na masamang tao.
ng mabubuting tao. Kunwari, alam nyo si Satan mahilig sa magbalat kayo. Kaya ingat kayo doon sa mga taong mapagbalat kayo na mukhang mabuti pero mali ang intensyon, mali ang motibo. Kaya ingat, Kristiyano tayo, dapat ma-discern nyo yan. May palapit sa yung tao, nag-o-offer ng mga bagay na parang mukhang maganda, pero scammer. Marami na ngayon scammer sa mundo. Ano po? Ang diablo, mananatili siyang diablo. Gagamit siya ng mga tao, magkukunwaring mabuti upang iligaw tayo at tuluyang mapalayo sa Diyos. Okay? Pero ito ang hamon sa atin. Okay, babalikan ko lang. Avoid bad company. Babalikan ko lang yung 3 puntos. Yun pa rin yun. Avoid bad company so you won't be misled. Iwasan natin sila para hindi tayo maligaw so that your good behavior or your character will not corrupt, so you don't become ignorant about God. Yun ho ang ating conclusion. Pero hindi tayo dyan natapos dahil meron akong i-highlight sa dito tayo magtatagal. Okay? Sabi dito, surround yourself with the right people. Kapatid, napaka-bless mo naman tao kung nakatagpo ka ng tamang tao. Yan bang katabi mo, tamang tao yan? Pakisabi ng amen. Amen. Napakapalad ng isang taong nakatagpo ng tamang tao sa kanyang buhay. Amen. Hindi ito about sa relasyon, about ito sa companionship. Napaka-bless mo naman kung nakatagpo ka ng tao na kahit malayo na kayo, mahal nyo pa rin ang isa't isa. Nakatagpo ka ng tao na kahit ang layo ng agwat ninyo, na kahit ang layo ng agwat ng inyong financial status, pero walang barrier. Napakapalad mo. I-treasure mo yung ganong tao kasi bakit po? Bihira magkaroon ng ganong tao. I-treasure nyo po ang mga ganitong tao. Pumili tayo, maghanap tayo, palibutan natin ang ating sarili ng mga taong ganito. Sino ho ba yung mga tao ho? Mga taong ipapanalangin ka. Balikan ko lang. Pinapanalangin mo ba yung partner mo nung simula nung simba? Basta nakalimutan ko sino yung partner ko. Grabe. Huwag po ninyong kalimutan. Dahil isa ka sa magiging reason kung bakit ho magpapatuloy yan at makikita mo hanggang isang taon na ito magtatagumpay at nandito sa simbahan kasi isa ka sa nanalangin. Okay? Paligiran natin ang ating mga sarili ng mga tamang tao, mga taong ipapanalangin ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Surround yourself with the right people na ipapanalangin ka. Pangalawa, ilalapit at ipapakilala sa iyo si Lord. Kapatid, tamang tao yun. Pag yung mga tao na yun, nilalapit ka sa Diyos, pinapakilala sa iyo ang Diyos, at idagdag ko lang dito sa part na to, tinatama ka pag nagkakamali ka. Paikutan mo, palibutan mo ang sarili mo ng mga tamang tao na ipapanalangin ka na natin, palalakasin ka. Spiritually, yun lang ang may tutulong natin. So, pinalibutan mo ang sarili mo ng mga tao kung totoo, tama, palalakasin ka the moment na nanghihina ka. Amen po ba? Tamang tao ang hanapin natin. Then last, ito na ho, dito tayo magtatapos. Palibutan mo ang ng tamang tao ang sarili mo na tutulungan kang lumago, tutulungan kang mamunga. Amen? Ngayong taong ito, yan ho ang ating hahanapin. Pastor, sa circle ko ngayon, parang hindi ko ma-discern kung sino doon sa circle ko na yon. Ang mga tamang tao, ikaw muna yung maging una. Tama po ba? Kung may circle ka na ngayon, may barkada ka, may mga kaibigan ka na ngayon, ikaw yung number 1, maging unang tamang tao para sa kanila. Then sila ho, sa susunod na rin doon sa cycle na yon, hanggang makabuo ka ng isang grupong maayos. Kanino magsisimula? Sa'yo. Huwag ka lang pa-influensya sa kanila dahil mag-a-attempt sila ng mga bagay para mailigaw ka, para hindi ka mapanatili doon sa grupo. Kung mapanatili ka doon sa grupo, ikaw naman ang kanilang mawin. Bilang Kristiyano, huwag ka mag-a-attempt sa labas. Kung mahina ka, hindi ka malago kasi hindi ka na makakabalik. Maniwala ka, ikaw ang mawin ng mundo, hindi ang mundo ang mawin mo. Amen po. Pakatatag tayo, palakas tayo. Then yan po ang mensahe ng Panginoon, avoid bad company. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Palapakan natin ng Panginoon. Hindi po.